Sa atin pong pagpapatuloy ng pag-aaral ng sulat ni Pablo sa mga taga-Galasya, tayo ngayon ay hahantong na sa ikalimang kabanata at sa hapong ito ang ating pag-aaralan ay mula talata 1 hanggang talatang 6. Ito nga ang buong sulat ni Pablo ay kanyang pagdidepensa para sa katotohanan ng mabuting balita na kanyang ipinapangaral. Sa mga unang dalawang kabanata ay kanyang dinipensahan na siya ay tunay na apostol na binigyan ng otoridad ni Kristo mismo na magdala ng mensahe. Kaya dapat ang mensahe niya ang paniwalaan at hindi yung dala ng iba. Pagdating sa ikatlo hanggang ikaapat na kabanata, dito ay binigyan niyang argumento na mula pa sa lumang tipan ang mabuting balita na ang lahat ng sasampalataya sa Diyos, hindi sa kanilang pagsunod sa batas, ay mapapatawad at tatanggapin, kukupkupin bilang anak ng Diyos at sila'y malaya na at hindi na mga alipin ng batas. At pagdating nga dito, simula kabanatang 5, ay makikita na natin kung ano ang dapat na maging tugon natin sa maluwalhating pagliligtas na ginawa ng Diyos para sa atin. Atin nga tunghayan ang aral na ito at ating tingnan kung paanong mamuhay ng may kalayaan at nakaluluwalhati sa ating Panginoon. Pakinggan natin ang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Galasya. Babasahin ko ang chapter 5, verse 1 to 6 mula sa English Standard Version. Ito po ang salita ng Diyos. For freedom, Christ has set us free. Stand firm, therefore, and do not submit again to a yoke of slavery. Look, I, Paul, say to you that if you accept circumcision, Christ will be of no advantage to you. I testify again to every man who accepts circumcision that he is obligated to keep the whole law. You are severed from Christ, you who would be justified by the law. You have fallen away from grace. For through the Spirit, by faith, we ourselves eagerly wait for the hope of righteousness. For in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision counts for anything, but only faith working through love. Ito po ang salita ng Diyos. Tayo po'y sandaling manalangin. Ama naming Diyos, kami nga sa pasasalamat namin sa pagliligtas na ginawa mo sa pamamagitan ni Kristo para sa amin. Sa aming pasasalamat, kami ay naghahangad na ipakita ang aming pasasalamat sa mabuting paggawa, sa pagsamba sa iyo, na maluwalhati ang iyong pangalan at makilala ka ng lahat ng mga bayan. Ngunit nalalaman namin, Panginoon, na kailangan namin ang gabay ng iyong salita, na ang nakaluluwalhati lamang sa iyo, ang tunay na makapagbibigay ng luwalhati sa iyong pangalan at magdadala sa amin sa tunay na kaligayahan, ay ang kung anong inuutos mo lamang sa amin at hindi kung ano man ang iniisip naming mabuting adhikain na maaari namin gawin para sa iyo. Kaya nga kami naghahangad ngayon na matuto mula sa iyong salita, na matutunan namin sa sulat na ito ni Pablo kung ano ang dapat naming maging tugon, gayong kami ay inyong niligtas sa isang napakayamang biyaya. Samahan niyo kami sa aming pag-aaral ngayon sa pamamagitan ng banal na Espiritu, na ang inyong salita ay matanim nga sa aming puso at magkaroon ng bunga ng pag-ibig na nagluluwalhati sa iyong pangalan at nagbibigay ng kagalakan sa amin at paglilingkod sa aming kapwa. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa mga nakaraang kabanata, sa kanyang depensa ng katunayan ng Ebanghelyo, ang ginamit na tema ni Pablo ay ang pagkaalipin. Ang pagbalik daw sa batas ay pagbalik sa pagkaalipin. At bago ibigay sa atin ngayon ni Pablo kung ano ang kanyang panawagan na maging tugon ng mga Kristiyano sa maluwalhating pagliligtas na ito, ay nagbigay siya muna ng buod sa atin ng katotohanan, ng maluwalhating katotohanan na ito na dapat nating pagmulan ng ating kaligayahan upang gumalaw sa pasasalamat. Ang kanyang pagkakasabi ay, for freedom, Christ has set us free. Hindi niya sinabi lamang na malaya kayo. Totoo yun at yun ang katotohanan tungkol sa atin at yun nga ang kanyang binanggit sa nakaraang
paragraph, that we are the children of the free woman, not of the slave. At itong katotohanan nito, upang lalo nating mas maunawaan, hindi niya sinabing kayo ay malaya, para ma-connecta natin kay Kristo, ang kanyang sinabi ay, Christ has set you free. Pinalaya kayo ni Kristo. At dito ay gumamit pa siya ng konting irony or sarcasm dahil napaka-obvious nung kanyang pagkakasabi na para bang kung babaligtarin nyo pa, aalis kayo sa inyong kalayaan, ay malaking kahangalan ito. Sinabi niya, for freedom Christ has set us free. Ay parang sinasabi, kaya kayo pinalaya para maging malaya. So ang gusto niyang iparating, kung aalis kayo sa inyong kalayaan ngayon, at kayo ay babalik sa pagiging pagkaalipin, ito ay isang malaking kahangalan. Dahil for freedom, Christ has set us free. At ito ang sa isang salita ay binibigay sa atin kung ano ang ating tugon. Ang salitang ginamit niya ay stand firm. Sa Greek, that is just one word, stand firm, that is a good translation. At ang sinasabi lang ay sa Tagalog, magpakatatag. At siguro para sa atin, iniisip natin na parang ang boring naman nun. Natatayo ka lang. Bakit hindi madalas naman sa iba ding sulat ni Pablo, ang ibinibigay sa atin na tugon ay tumakbo o kaya lumakad. Pero dito ay tatayo lang. Para mas ma-appreciate natin ang kahalagahan nitong seemingly stationary command na gagawin natin, ay sinasabing tayo daw ay tumayo, ay kailangan nating ma-picture ito sa yung imahe na gusto niyang ipinta. Na ito kasing salitang ito ay para bang ibinibigay sa mga sundalo na haharap sa isang kalaban na nakakatakot. At sinasabi doon sa mga sundalo, kung nakanood na kayo ng mga war movies, na yung dati kasi hindi sila yung may mga baril, magtatago-tago sa mga likod ng puno, tapos magi-sniper lang na ganun, magbabarilan. Hindi ganun yung mga gera dati. Sila ay gagawa ng isang formation at kailangan na tumindig at magpakatatag sa harap ng isang malaki ding kalaban. So sinasabi sa kanila, stand firm. At kung mas lalo din nating ma-appreciate kung titingnan natin kung ano yung kabaligtaran nun. Kung hindi ka magpakatatag at hindi ka tumayo, pwedeng ang nangyari, sa harap ng iyong kalaban, sa iyong takot, ikaw ay tumakbo. So pag ganun ay hindi ka nag-stand firm. So siya sabi, huwag kayong tatakbo sa inyong takot sa harap ng inyong kalaban. So yun yung isang sinasabi na maging tugon natin ngayong tayo ay pinalaya. Tayo daw ay magpakatatag sa harap ng nakakatakot na kalaban. At maliban doon ay yung isa ding picture na kung sila nga ay sumalakay na yung iyong kalaban, dapat kayong magpakatatag, huwag nyo silang palalampasin. No, kung binubunggunan nila yung linya nyo, sinusubukan sirain para sila ay makapasok at masugod yung likuran ng inyong batalyon, ay dapat hindi nyo sila palalampasin sa harapan. So dapat kayong manindigan doon at huwag magpalampas ng kahit sinong kalaban. So yun yung sinasabi dito na stand firm. At ito ang binibigyan ng larawan ni Pablo sa mga susunod niyang talata at pinapakita niya yung spiritual battle that we are fighting na kailangan nating manindigan at magpakatatag. Kailangan nating magpakatatag sa ating kalayaan, stand firm in our freedom. At merong dalawang paraan ng pagtayo na tinutukoy dito ni Pablo. Una, kailangan sa ating paninindigan, huwag tayong magpalampas ng kahit sinong mananakop, kahit sinong magdadala na sa atin muli sa pagkaalipin, hindi natin sila palalampasin, hindi natin sila pagbibigyan. Iyon yung una. At pangalawa ay ito yung sigurong parang sa takot ng kalaban, pero dito ang dating ay parang ang Diyos ang iyong katatakutan. At sinasabi ni Pablo dito, sa harap mismo ng Diyos, sa katotohanan na alam mong dadating ang Diyos para ikaw ay hukuman ulit. Dapat meron kang kumpiyansa at handa kang humarap sa Kanya nang nakatayo at hindi natatakot na humarap sa Diyos. At ito ang sinasabi ni Pablo na ganitong klaseng kalayaan ang naibigay sa atin. Na sa ating kalayaan,
tayo dapat ay may kumpiyansa na humarap sa kahit sinong sasalungat sa ating kalayaan o maging sa tingin natin na ang Diyos ay dadating upang tayo parusahan. Pero sabi nga sa kanta ni Augustus Toplady na the terrors of law and of God with me can have nothing to do. So yun yung tinuturo ngayon dito at tignan natin una kung paano sinasabi ni Pablo na tayo dapat manindigan laban sa kahit sinong magdadala sa atin muli sa pagkaalipin. Sabi niya sa verse 1, stand firm therefore and do not submit again to a yoke of slavery. Itong binigay na imahe ulit, yoke of slavery, pamatok, ay para bang yung mga ox na binibigyan ng mga burden na dadalin, kapag ito'y masyadong mabigat, hindi sila makatayo. At sinasabi, kung may maglalagay sa inyo ng pabigat sa inyong balikat, huwag niyong pasanin. So sinasabing, huwag man lang kayong pumayag. May ganun nang sinabi si Pablo sa Galatians chapter 2, nung may dumating daw na people who wanted to spy out our freedom, to them we did not yield even for a moment. So yun yung sinasabi ni Pablo na ginawa din niya, hindi mo pagbibigyan kahit sino, kahit isang sandali ang magnanakaw sa ating kalayaan. At itong salitang yoke of slavery, makikita rin natin na ginamit ito halimbawa ni Peter sa Acts chapter 15 na ganito rin ang naging issue. May mga dumating na nagsasabi sa Jerusalem Church na hindi ba kailangan itong mga Gentiles na nako-convert ngayon, kailangan nilang magpasailalim sa batas ni Moises. At sinabi ni Peter sa kanila, why are you putting a yoke to the Gentiles which we ourselves nor our fathers could not bear? Na tayo mismo hindi natin nabuhat. Bakit nyo ibinibigay ito ngayon sa kanila? So ito yung sinasabi, huwag kayong magpasakop, huwag kayong magpasailalim ulit dito sa pagkaalipin. Gumamit siya ng lengguwahe ng pagsumpa. Sinasabi niya na, look, I, Paul. So sinasabi pa niya, ako na mismo, ako si Pablo ang nagsasabi sa inyo. At ang binanggit niya dito ay circumcision. At ito ay isa sa mga una-uling pagbalik ng tema ng circumcision sa buong sulat. Nag-build up talaga si Pablo papunta dito. Ito yung mismong nangyayari sa Galatia na may nagsasabing kailangan ng magpatuli ng mga taga-Galatia alinsunod sa kautusan ni Moises na lahat ng mga sumasampalataya sa Diyos ay kailangang sila'y mga tuli. At sinasabi ngayon ni Pablo sa kanila, I testify, I say to you, if you accept circumcision, Christ will be of no advantage to you. At inulit niya in different words, I testify again to every man who accepts circumcision that he is obligated to keep the whole law. You are severed from Christ, you who would be justified by the law, you have fallen away from grace. So nakikita natin ito ay isang para bang maliit lang na bagay. Ito nga ay ang circumcision ay isa lamang surgical operation na ni halos walang physical consequence, na wala halos nangyayari physically sa mga na-circumcise. Tapos ngayon sinasabi niya na kung ito ay iyong tinanggap at tinanggap mo ito bilang requirement na ikaw ay maging katanggap-tanggap sa Diyos, sinasabi na napakalaki ng consequence, kahit na napakaliit lang na action nito, napakaliit lang na operation nito, parang wala lang ang nangyari, ay sinasabi na ang consequence nito, you are severed from Christ, you have fallen away from grace. At ang dahilan daw ay, sabi niya sa verse 3, kapag ito'y tinanggap mo, that you are obligated to keep the whole law. May mga scholar na nagsasabi na ang kinokontra lang ni Pablo ay ang pagpapasailalim sa Jewish customs. So ang tinutukoy lamang ay yung hindi na dapat kailangan ng mga Hentil ngayon na sundin yung mga dietary laws ng Jews, yung kanilang pananamit at yung iba pa nilang cultural na mga inutos sa kanila at pati yung pagtutuli.
Pero ang sinasabi nga ni Pablo na kanyang kinukontra, ang problema ay hindi lamang na nagpapatuli kayo, gayong hindi nyo naman kailangan magpatuli. Ang problema ay, if you accept circumcision, you will be obligated to keep the whole law. So hindi ang issue dito ay na mali lang magpatuli ang mga hindi naman kailangang magpatuli. Ang sinasabi niya ay ibang prinsipyo yon, ibang spirit yon. Ang pagpapasailalim sa pagpapatuli ay pagpapasailalim sa batas. Pero ang kaligtasan ay nakasalalay sa pangako ng Diyos. Ito ang pagkakaiba ng batas at ng pangako. Kung ikaw ay dumaan doon sa circumcision, nagpapasailalim ka sa batas, kailangan mo ngayon sundin lahat ng batas. At ang tanging paraan lamang, dahil nga hindi natin walang kayang sumunod sa batas, kailangan sila'y sumampalataya lamang at tanggapin ang pinangakong kaligtasan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. So ito ang problema, kailangan ay lumaban tayo sa mga nagsasabi na merong batas, merong gawa na kailangan tayong gawin upang maging katanggap-tanggap sa Diyos. Dahil ito'y salungat doon sa pangako ng Diyos na ang sino man, ikaw man ay makasalanan. Ang pagkakasabi sa Romans 4:5 ay na he who worketh not and believeth in him who justifieth the ungodly, to him it is accounted as righteousness. So, hindi sa iyong gawa at hindi dapat magdagdag ng kahit anong gawa para ikaw ay maging katanggap-tanggap. At sabi, sa oras na magtanggap ka ng kahit ano, napakaliit man na gawa, nagpapasailalim ka na ulit sa batas at tinatalikuran mo yung pangako at pinapakita mong hindi ka sumasampalataya dun sa pangako na sinasabing bayad na lahat, bayad na ang buong batas, at ngayon parang gusto mong sabihin, kailangan kong mag-contribute dun sa ginawa ni Kristo, kailangan may ibigay din ako dahil kulang pa yung kanyang naibigay. Sa kasaysayan ng Reformed, madaming ganitong mga event na ang mga tanyag na reformers, mga tanyag na theologian ay nanindigan. Maging sa mga bagay na mukhang maliit lang naman na issue. Isa sa hindi ganun kakilala pero madalas kong ikwento at paborito kong event in the Reformation history ay may mapakagandang title na The Affair of the Sausages. No, yung tungkol mismo sa sausage. At dito nagsimula ang Reformation in yung kay Zwingli sa Switzerland. Nangyari noong 1517, ang mas kilalang event na si Martin Luther ay nagpako ng 95 theses sa pinto ng kanyang church. Ito namang si Zwingli, nangyari ito noong 1522. At ang nangyari ay naging malaking issue na during Lent ay nandun si Zwingli, hindi siya actually kumain, pero nandun siya sa isang gathering kung saan nag-serve sila ng sausages. No, so, meron pang picture kung anong sausage yon. Ito ay smoked black sausage. At ang nangyari ay, ito ay isang dahil sa religious na climate nung panahon na yon at mas talagang malakas ang impluwensya ng Romano Katoliko, yung host nung bahay na yon ay naaresto. At siya ay ikinulong. At ito ngayon si Zwingli ay napunta sa isang scandalous position kahit na nandun lang naman siya. Pero si Zwingli ngayon ay pinaglaban niya. At pinaglaban niya na may kalayaan dapat tayo dahil hindi naman inuutos sa atin na kailangan mag-ayuno sa ganitong panahon. Walang iniuutos sa atin ang Diyos na ito dapat lang ang mga pwede nating kainin on a certain month. Tas itong ginagawa ng iglesia ng Roman Catholic Church na nag-i-impose ng kung ano lang ang pwede mong kainin for certain periods ay panghihimasok sa kalayaan na meron ng Kristiyano. Kaya ito'y pinaglaban ni Zwingli at doon nagsimula ang Swiss Reformation kung saan some years later ay pinagpatuloy ito ni John Calvin. At ito yung kahit na maliit lang na bagay
sa tingin natin siguro, talagang nag-insist pa siya na may kalayaang kumain ng sausage. Pero kung isipin nyo, ang nagiging epekto nito ay yung mga taong hindi kumakain ng sausage ay nagkakaroon ng self-righteous na pagtingin sa kanilang sarili, na sa kanila lamang pag-fast from meat ay meron silang kabanalan na ipapakita sa Diyos. Nagkakaroon sila ng confidence na dahil sa kanilang pagsunod na pag-deny ng kanilang this little pleasure for a short while, ay pwede silang humarap sa Diyos, at ngayon ay nanghuhusga sila nitong mga kumain sa isang gabi na hindi naman nga kasalanan sa harap ng Diyos. So, nangyayari na nagpapatuloy pa rin ang pagmamataas ng mga nag-aayuno at mga nababagabag ang konsensya ng mga hindi naman kailangan na mabagabag. Nangyari din yan sa isa pang ganitong klase na pagtindig laban sa mukhang maliit na issue ay si John Gresham Machen, na naging founder ng Westminster Theological Seminary at ng Orthodox Presbyterian Church. Dahil nung panahon niya, nung mga 1930s, ay naging posisyon ng Presbyterian Church of USA na kailangan ang kanilang mga ordained pastor ay isupport yung prohibition of alcohol. So, dahil ito ay isang political position na gusto lang nila ipaglaban na i-preserve daw yung Christianity or Christian culture ng Amerika, at dahil tingin nila ng church at ng bansa na yun ang mas makakabuti para sa society, kailangan daw itong ipaglaban. Si John Gresham Machen, kahit na alam niya na ang naging epekto nga nito ay napatalsik siya sa PCUSA, at talagang kumontra siya na hindi ko pwedeng ibigay ang aking pagsang-ayon bilang isang pastor, dahil ang dapat ko lang sang-ayunan ay kung anong makikita kong nasa salita ng Diyos. Ang sinasabi lang ng salita ng Diyos ay temperance and moderation. Ngayon, hindi rin sinasabi ng Diyos na tungkulin ng gobyerno na parusahan ngayon ang magbebenta or bumili ng alcohol. So tingin niya ito ay panghihimasok sa kalayaan. At napakaliit lamang na bagay, pero siya ay nanindigan sa katotohanan ito, at ang kinalabasan na nga, tuloy-tuloy ang PCUSA na naging sa panahon na ito ay liberal na isang church na kung ano-ano na ang pinapayagan. At ito namang, at ang OPC, ang ngayon na itinayo ni John Gresham Machen, ito naging mas ilaw ng mas tunay na reformed tradition sa USA. So itong nagpapakita sa halimbawa sa atin sa kasaysayan ng pagtindig, maging sa mga bagay na maliliit, sapagkat meron nga tayong ganitong kalayaan na ibinigay sa atin, kasama ito sa benepisyo ng ating kaligtasan, na ganito tayo kalaya. Pinalaya tayo ni Kristo para maging malaya, hindi tayo dapat magpaalipin, lalo na sa mga kautusan na wala naman sa Biblia. At kung sa mga taga-Galacia ang pagpapaalipin na ginagamit ay ginagamit ng mga Hudyo yung circumcision, ay hindi rin tayo dapat pumayag ngayon sa kahit anong gawa. Minsan, tingin natin dahil mabuti naman yung require natin, at tingin natin ito ay tama, tingin natin okay lang na manghimasok tayo sa kalayaan. Pero dapat maging consistent tayo at talagang tayuan natin yung kalayaan na sinasabi sa atin, pangako lamang ng Diyos, buong-buo na ang iyong kaligtasan. So, dapat hindi tayo pumayag, kahit na tayo mga Baptist, hindi tayo pumayag na sabihin na walang kaligtasan ang taong hindi pa nababaptize. Maling-mali yun at mali yun sa ating katuruan. Ang ating ngang pinaninindigan ay na ang babaptize lang natin ay yung mga ligtas na. Yung mga alam natin na sila ay sumasampalataya at nang sa gayon ay tayo ay may tungkulin na i-baptize sila.
Isa yun sa mga kailangang mabago tungkol sa ating pag-iisip tungkol sa baptism. Minsan sa ating passion bilang mga Baptist ay gusto natin ipilit na, oy, magpabaptize kayo. Ang suwail mo naman, hindi ka nagpapabaptize. Pero kung titingnan mo kung sino ang inutusan ng baptism, ay ang church. Ang may responsibility na gumawa nito, ang mas may tungkulin, ay yung iglesia. Ang dapat natin isipin, inutusan ako na i-baptize ka. So hindi ito na, oy, inutusan kang magpabaptize. Huwag kang makulit. Hindi, dapat isipin natin, nasa atin, nasa iglesia yung responsibility na tayo ang binigyan nitong tungkulin na dahil ikaw ay niligtas na sa biyaya ng Diyos, tungkulin ko, karangalan ko, at isang pribilehiyo na ibigay sa iyo itong benepisyo na sinabi sa akin kailangan kong ibigay sa iyo. Ang benepisyo ng paglulubog sa tubig, ang pagkilala na ikaw ay anak ng Diyos, ang pagkilala ng buong iglesia at iparamdam sa iyo na ikaw nga ay kinikilalang anak ng Diyos at kabilang sa kanyang pamilya. So ito ay dapat nating matutunan na maging sa mga bagay na passion natin, bagay na passionate tayo, yung tingin natin ay tama, hindi rin dapat natin to i-require. Sinasabi nga na walang kahit anong mabuting gawa na siyang dapat na iharap sa Diyos upang ikaw ay maligtas, ikaw ay sasampalataya lamang. Pagsampalataya lamang ang hinihingi ng Diyos sa mga makasalanan. Him who works not and believes on Him who justifies the ungodly, to him it is counted as righteousness. So hindi lang baptism, ano pa man ang mga pinaninindigan natin na tingin natin mahalaga, sabihin mo pang daily prayer devotion, or pagbabasa ng Biblia, o kung ano pa mang mabuting gawa, attendance, lahat ng yan ay gusto natin mabuting kailangan gawin. Pero ang sabi nga sa Great Commission ay make disciples, baptize them, kung sila ay mga disipulo na, so kinilala na natin na sila ay mga anak ng Diyos, at teach them to obey everything that you have to do. So hindi ito na gagawin natin itong requirement para sila ay tanggapin natin, gagawin nating kondisyon para sila ay maging assured na sila ay ligtas, kundi sa kaalaman natin sa ayon sa pangako ng Diyos. Kung siya'y sumasampalataya, siya'y anak ng Diyos. Kaya't siya'y bibigyan natin ng pagtanggap sa bautismo, tuturuan natin ng pagsunod na ito ang daan para sa kaligayahan at pasasalamat sa Diyos. So ito ang tinuturo sa atin na manindigan, maging sa mga maliliit na panghihimasok sa ating kalayaan, at tinuturo din sa atin na sa ating paninindigan dapat meron tayong kumpiyansa na humarap maging sa paghuhukom ng Diyos. Kung titingnan natin sa maraming mga pangangaral, kapag ang nangyayaring tema ay ang paghuhukom ng Diyos, nasasabihin darating na ang Diyos, ang laging parang atake ay sasabihin, o darating ang Diyos, sigurado ka ba na ikaw ay maliligtas? Baka madatnan kang nagkakasala, so ayusin mo ang buhay mo, baka ikaw ay hindi pala tunay na ligtas. Kung titignan natin ang lengguwahe ni Pablo tungkol sa pagdating ni Kristo, laging positibo pagdating sa mga mananampalataya. At dito ang ginamit niya lengguwahe ay, kaya daw tayo dapat na hindi na magpasailalim sa pagkaalipin, ay sabi, for through the Spirit, by faith, we eagerly wait for the hope of righteousness. Tayo daw ay nananabik na naghihintay doon sa ating inaasahan na katwiran. We eagerly wait for the hope of righteousness. Alam natin na ang pagpunta sa doktor o sa dentista ay mabuti para sa atin. Ang doktor at dentista ay hindi naman naglalayon ng kahit anong nakasasama sa atin. Ang gusto niya ay ang ating kalusugan. Pero sa halos lahat ng tao ay meron silang pangamba na pumunta sa doktor at dentista. Alam ng lahat ng tao na ito'y mabuti para sa kanila, pero hindi nila sasabihin kahit kailanman na we are eagerly waiting for the day that we go to the hospital
or that we go to the dentist. Dahil yung kahit alam natin na ito ay mabuti para sa atin, alam din natin na may dadaanan kang paghihirap, may lalabas na may sakit ka pala, meron ka mga babayaran. So, yung katiyakan mo man na overall, mas maganda ito para sa iyo, ay meron ka pa ding pangamba. So, hindi ganitong klaseng kumpiyansa lang ang dapat meron tayo tungkol sa second coming of Jesus Christ, sa kanyang pagdating na tayo ay kanyang huhukuman. Kasi sabi ni Pablo, we eagerly wait for it. Tayo ay nananabik na ito'y mangyari. Kung masasabi mo yun sa pagdating ni Kristo, ay hindi dapat katulad lamang ng iyong general na pagkilala na alam kong pagdating ni Kristo, mabuti yun para sa akin kahit na siguro nakakatakot yun, medyo nangangamba ko. Walang ganun. We eagerly wait for it. Maging sa mga taong may kumpiyansa na halimbawa may padating na exam at kahit na yung mga taong nakaka-perfect nung exam ay hindi nangyayari na sinasabing they eagerly wait for the exam. Sa totoo lang, bago dumating yung exam, kahit na mape-perfect din nila pagkatapos, ay nangangamba din sila. Dahil nagkakaroon sila ng pag-aalinlangan pa na sila'y susubukin. Hindi sila sigurado sa outcome. So, meron pa din silang konting hindi pagkatiyak kung anong mangyayari pagdating ng nung exam. So, again, even with great confidence na sila ngay nakapaghanda ng mabuti para sa exam, ay hindi nila masasabing they are eagerly waiting for the day of the exam. So, kung ganon, ay dapat higit pa sa ganong klaseng confidence ang meron tayo sa pagharap, sa paghuhukom ng Diyos. Dahil sinasabi nga ni Pablo, we eagerly wait for it. Sa Thessalonians, kung saan binanggit niya ang day of the Lord, ay ganon din ang katiyakan na ibinibigay niya sa mga mananampalataya. Sinabi niya, I do not want you to grieve as those who have no hope, brothers, kasi alam natin na pagdating ni Kristo, we will be with Him. Yun yung alam nating tiyak tayo. Tiyak tayo ngayon pa lamang, hindi man natin alam kung kailan yun mangyayari, pagdating niya, makakasama natin siya. Maliban doon, sa mga iba pang lengguwahe ni Pablo palagi, ay laging ang comforting or laging mabuting balita ang pagdating ni Kristo. Ito'y makikita rin natin sa ating mga pagpapahayag sa Confessions of Faith, sa Belgic Confession on the article on the Judgment Day. Sinasabi, though the thought of the coming day is horrific to wicked men, it is great consolation and comfort to believers. So ito daw ay isang napakaganda na hinahangad natin ang pagdating ni Kristo. Sa Heidelberg Catechism, question 52, why is or how is the truth that Christ will come again to judge you a comfort for you? So sinabi naman doon na dahil pagdating niya ay ibibigay na sa akin itong glorious reward na ipinangako sa akin. At hanggang sa 1689 Baptist Confession of Faith, chapter 32, ang ipinapahayag natin tungkol sa Judgment Day. Pagdating ni Kristo, ito ay natatanggapin niya tayo sa kanyang presensya and we will be glorified. Ganito ang naging paninindigan ng Reformed churches tungkol sa Judgment Day, na meron tayong assurance ngayon pa lamang, noon pa lamang 500 years ago, pinaglalaban nila at wala pa rin hanggang ngayon ang Judgment Day, pero noon pa lamang, pinaglalaban nila na dapat tiyak ang mga mananampalataya na pagdating ng paghuhukom, sila ay ligtas, tatanggapin ni Kristo sa kanyang pag-ibig at sasabihing, well done. At ikaw ay tatanggapin, enter into the joy of your master. So, ito ang dapat na pagtingin natin sa second coming, pero ganito nga ang nangyari na itong lason ng Roman Catholic, ito ngayon nangyari kasi na kung nagkaroon ng Reformation noong 16th century hanggang 17th century, ay hindi naman nanahimik lang yung Roman Catholic Church na hayaan nyo na sila, ayaw nila sa atin eh. Ang
ang ginawa ng Roman Catholic Church ay kanilang tinipon ang kanilang pinakamagaling na mga scholar, yun ay mga Jesuita, yung nagpapatakbo ng Ateneo, at nung panahon nila, ang mga scholar na ito ay sila yung mga nanguna sa Counter-Reformation, na sinubukan nilang sagutin ang mga katuruan ng Reformed churches. Ngayon pinaglalaban ng Reformation, we are justified by faith alone apart from works. Ngayon sinabi ng Counter-Reformation, try nilang i-defend, ayon daw dito sa verse na ito, na neither circumcision nor uncircumcision counts for anything, but only faith working through love. So dapat daw, yung iyong pananampalataya ay makitaan ng pag-ibig sa pagdating ni Kristo sa paghuhukom. Titignan kung yung pananampalataya mo sa una ay meron bang pag-ibig. At kapag kulang, ay hindi ito katanggap-tanggap. So sa huli, ang batayan ay hindi pananampalataya, kundi kung ikaw ba ay kumikilos, gumagawa ayon sa pag-ibig. Ang ginamit na terms noon ay yung faith daw ay formed by love. Yun ay galing sa kanilang Latin na translation noong faith working through love, na ang tingin nila, ang pananampalataya na nakapagliligtas lamang ay yung nagmumula, nag-uugat sa pag-ibig sa Diyos. So dapat meron kang pag-ibig sa Diyos, makitaan ka ng pag-ibig sa Diyos para yung pananampalataya mo ay maging katanggap-tanggap sa Kanya, at you will be justified by that faith which is formed by love. Ngayon, napaka-komplikadong argumento, pero kung babalik sa Greek naman na wording nito, ang ginamit ay faith that is expressing itself in love. Yun yung tinutukoy na sinasabi ditong counts for anything. At ang isang pagkakamali talaga nila dito, ang main na pagkakamali nila, ay dinala nila itong usapan na ito sa justification. Na parang sinabi nila na para ikaw ay ariing ganap ng Diyos, para ikaw ay ipawalang sala, kailangan ang pananampalataya mo ay may kalakip na gawa. Ngayon, hindi yun ang katuruan ng Reformed churches, dahil nga ang sinasabi dito ni Pablo ay hindi para sa justification. Sinabi niya, in Christ Jesus, this does not, neither circumcision nor uncircumcision counts for anything, but only faith working through love. So nitong sinasabi niya na ang mahalaga ay faith na may kalakip na gawa, hindi in terms of justification, kundi ngayong ikaw ay ligtas na in Christ, ang nagmamatter na lang ay hindi whether you get circumcised after or you are uncircumcised, kundi that counts for anything, not for salvation nor justification. What counts for anything is still faith, only faith working through love. So kanila parang kinaligtaan nila yung konteksto na ang sinasabi lang dito ni Pablo, in Christ, what counts is faith. So una, makikita natin na maging sa mga ligtas, what counts is still faith. Yun pa rin ang primary, yun yung kailangang nandun na ugat. Sa kanila baligtad, yung pag-ibig ang ugat ng pananampalataya. Ang sinasabi natin, walang pag-ibig na mangyayari kung walang pananampalataya. So, mauuna ang pananampalataya, and sabi nga sa Belgic Confession, by faith you are justified even before you do good works. Wala ka pang nagagawang kahit anong gawa, you are already justified. At doon sa kalagayan na yon, na ikaw ay justified na, magkakaroon ka ngayon ng assurance na ikaw ay makagalaw. So ito yung sinasabi, sabi niya, by faith, we ourselves eagerly wait for the hope of righteousness. Sa pananampalataya lang, hindi sa pagtupad ng batas, hindi sa pagpapatuli, hindi sa pag-observe ng mga kagawian ng mga Hudyo. By faith, ay meron na tayong pananabik na dumating si Kristo at tayo may kasiguraduhan na tayo ay bibihisan niya ng kanyang
katwiran. At habang tayo ngayon ay maligaya na at tiyak na kay Kristo, wala na tayong pakialam pa tungkol sa circumcision or uncircumcision. That does not matter anymore. Sa Romans 14, ang pagkakasabi, "For the kingdom of God is not about eating or drinking, but about righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost." So, sa ganito din ay parang katulad dito nung sinabi ni Pablo sa Galatians chapter 3, verse 28, "There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is no male and female, for you are all one in Christ Jesus." So sinasabi niya dito, in Christ Jesus, only faith counts for anything, and this faith works itself in love. Minsan, maging ang mga Reformed ay nalilito dito dahil sa maling pag-quote ng isang kasabihan na sinasabi, "The faith that alone justifies is never alone, but works by love." Kung titingnan natin ang mas maingat na pagkakasabi sa ating confession, sa chapter 11, paragraph 2 of justification, paragraph 2, ang sinasabi ng confession natin, "Faith, thus receiving and resting on Christ and His righteousness, is the alone instrument of justification. Yet, it is not alone in the person justified, and is no dead faith, is accompanied by all saving graces, and works by love." So, yung maingat na pagkakasabi doon ay, in the person already justified. Siya ay tinanggap na doon sa taong kinilala na ng Diyos na kanyang anak. Siya ay kinupkup na ng Diyos at pinangakuan na hindi pababayaan anumang kasalanan pa ang patuloy niyang gagawin. Siya ay lilinisin ng Diyos hanggang siya ay maging puspusan niyang banal. So, to the person already justified, it is no dead faith. It works by love. So ito ang yung mas tinuturo natin, hindi ito na para ikaw ay maligtas, kailangan meron kang pag-ibig, kundi ikaw naligtas na, ay tiyak na magkakaroon ng pag-ibig. Dahil nga napakagalak mo na ikaw ay biniyayaan ng Diyos, na inibig ng Diyos, pinangako niya sa iyo na ikaw ay pinatawad niya. Kaya sigurado ka ngayon na ikaw ay makagagalaw. May ganito ngang statement sa Canons of Dort, dun sa 5th Head of Doctrine tungkol sa perseverance of the saints. At meron dong rejection of errors. Dahil may mga nagsasabi na kapag ikaw ay assured of your salvation, ay tatamarin ka ng gumalaw, tatamarin ka ng kumilos. So sinabi ng Canons of Dort, we reject that notion. This contradicts the scriptures na itinuturo sa atin. It is those who have hope who purify themselves. Yun yung sinasabi sa 1 John chapter 3 or 5. Hindi ako sure. Pero yung sila na may pag-asa ang patuloy na gumagawa at kumikilos. At makikita natin kung paano itong mangyayari. Isipin mo na ikaw ay hindi tiyak na ikaw ay ligtas. At iisipin mo ay huhukuman ng Diyos ang iyong mga gawa pagdating ng paghuhukom, ay huhusgahan niya kung sapat ang iyong nagawa na patunay na ikaw ay mananampalataya. Hindi ba ikaw ay mangangamba palagi at may isip mo lang na, teka, madudumihan ko lang uli yun. Eh di alam kong hindi ako papasa. Gagawin ko pa ba? So, ito ang nangyayari, mapapagod ka lang or aangal ka lang sa Diyos. At yun nga yun nangyari sa Micah chapter 6 verse 8. Sa Micah chapter 6, umaangal ngayon yung Israel na sinasabi nila, ano bang hinihiling sa akin ng Diyos? Gusto ba niya na mag-alay ako ng ganitong mga 1,000 mga bull? So sa kanya, dahil tingin niya ang dami namang hinihiling ng Diyos, habang tingin niya ay galit sa kanya ang Diyos dahil wala siyang ginagawa, ay hindi siya makakilos. At nangyayari din na halimbawa naman hindi ka tiyak na ikaw nga ay ligtas at may kapatawaran sa Diyos, pwedeng gawin mo yun. Gawin mo kung anong pinag-uutos, pero sa yung puso mo ay may pagdadabog, may pagtatampon. Batong hirap naman ang pinapagaw, pero gagawin ko na lang, kailangan kong maligtas eh. So,
ay itong mangyayari pa din ay ang pangit ng ginagawa mo at sa huli nga ay mapapakita lang na hindi ka nananampalataya. So makikita natin na para ikaw ay makagalaw sa pag-ibig at makakilos na may pagluwalhati sa Diyos, meron dapat na uunang pananampalataya sa kanyang pangako na ikaw nga ay iibigin niya sa kabila ng iyong kasalanan. At dahil tiyak ka na ikaw ay bibiyayaan sa huli, ay alam mo na kahit na may karumihan ng iyong gagawin, dahil alam mo na may pagpapatawad sa Diyos, ikaw ay mas may lakas na gumalaw. Kung ikaw ay natatakot sa Diyos, na ikaw ay huhukuman lang din niya at siya ay isang strict na judge at sa kanyang batas ay walang makalalampas na kasalanan, ay tulad nga nung sinasabi, hindi ka makatatayo. Hindi ka makakatayo sa harap niya, matatakot ka, magtatago ka, at hindi mo na nga siya paglilingkuran. Ngayon sinasabi sa atin, dahil nga sa kalayaan na binigay sa atin, tumayo kayo, stand firm. Meron tayong ganung lakas ng loob na makatayo sa harap ng Diyos dahil nga sa kanyang biyaya. Sa lahat ng pagpapakita ng Diyos sa Biblia, halos lagi sa Isaiah 6 halimbawa, ang mangyayari ay natatakot. Halimbawa si Isaiah sa Isaiah 6, nung nakita niya ang Diyos, siya ay natakot, sabi niya, woe to me, lumayo ka sa akin. So, ganun din si Pedro, noong nalaman niya na si Kristo ito, na ito pala ay Diyos dahil nagpakita ng milagro sa tabi niya nung nanghuli ng mga isda. Ang nangyari ay hindi siya nakatayo, nahulog siya. At sabi niya, layuan mo ako sapagkat ako'y makasalanan. Pero sinasabi nga sa Romans 5, by grace, now that we are justified by faith, we enter into His grace on which we stand. Tayo ngayon ay nakatatayo na sa harap ng Diyos. At sabi sa Hebrews na we can approach the throne of grace with boldness dahil meron tayong ganun kadakilang mataas na pari. So ito ang sinasabi sa atin, stand firm. Ito ay hindi isang stationary na utos, ito ay isang utos na katulad din nung sinasabi ni Pablo sa Philippians, ang kanyang main exhortation ay rejoice. Kung ganito kadakila ang kaligtasan na ibinigay sa atin, rejoice. Ngayon sinasabi niya, kung ganito kalaya ang pagpapalaya sa atin ni Kristo, ay manindigan kayo, tumayo kayo ng matatag. At huwag kayong magpatakot sa kalaban na gustong sumalungat sa iyong kalayaan o maging sa Diyos na sa totoo lang ay dapat nating paniwalaan na siya'y may awa sa atin. Bilang pagtatapos, gusto kong balikan yung kaninang pinag-aaralan natin, yung nung Sunday School na Invisible Church. Yung teaching on the Invisible Church ay isa actually magandang turo na nagpapaalala sa atin na ang biyaya ng Diyos, ang kanyang pag-ibig ay mas malawak pa kaysa sa kahit anong iyong nakikita. Kung ikaw ay namamanghana na ikaw ay niligtas ng Diyos dahil ikaw ay makasalanan, namamangha ka doon, sinasabi ng pinapaalala sa atin ng katotohanan na may pagkilos ang Diyos na hindi mo nakikita, na actually nakita pa ng Diyos ang mas masahol mo pang kasalanan, pero ikaw ay kanyang kinupkop, inibig at pinatawad. Kung ikaw ay namamangha na napakadaming nililigtas ng Diyos na sa iyong pagtingin ay hindi karapat-dapat, pero nakikita mo ngayon na napakayaman ng biyaya ng Diyos dahil dami niyang nililigtas, ang sinasabi ng katuruan ng Invisible Church, mas malawak pa dyan ang biyaya ng Diyos. Madami ka pang hindi nakikita na nililigtas din ng Diyos. May nagtatanong kanina kung sa Old Testament ba ay may parte ng Invisible Church. Ang sinasabi nga sa ating statement, in the Invisible Church, kasama doon ang buong elect. All the elect na itinipon na at maging mga titipunin pa lamang. So, nung hindi lang tayo dapat magpakulong pa sa Israel, isipin natin sa Old Testament, kasama din sa buong
invisible church na sinabi, bahagi ng bride of Christ, na from heaven, Christ came and He sought her. Yung inibig ni Kristo even before the foundations of the world. Kasama doon, halimbawa, may binanggit na si Melchizedek ay priest of the Most High God. So, isa siyang king of a nation and priest of the Most High God. Hindi natin alam yung kwento, pero may isang bayan apparently na sumasamba sa Diyos na hindi binanggit sa Old Testament. Pero nakita natin na sila din, malamang, ay kabahagi ng invisible church na tinuturong. At iniisip natin ngayon na kung meron bang mga nasa Roman Catholic Church na kasama din sa invisible church, yung pagkakasabi nga natin, the invisible church consists of those, yung mga titipunin pa lamang. At isipin natin na nung sinabi ni Pablo sa Ephesians na Christ died for the church, He gave His life for her, ang tinutukoy niyang church doon ay kasama ka. Pero hindi ka pa noon naiisip ng magulang mo, hindi pa nagkakatinginan ng magulang mo, hindi pa sila pinapanganak. That was 2,000 years before you ever came to faith. At sinabi na si Kristo nung unang panahon pa yon, inibig ka niya. Ganun katiyak ang ating kaligtasan dapat, even before the foundations of the world, ay may katiyakan na si Kristo kung sino ang kanyang mga ililigtas. Meron siyang bride na kilala niya, alam niya kung sino. Sinabi niya, I know who is my sheep. I lay down my life for them. At kanyang titipunin pa ang lahat ng ito. So, ganito kalawak ang pag-ibig ng Diyos na nakikita natin na hindi natin masukat ng kahit anong ating nakikita. Itong pagtuturo na dinadala ng false teachers sa Galatia ay hinahamak ang pag-ibig ng Diyos, ang katiyakan na meron tayo dapat dahil base sa kanilang nakikita sa iyong kasalanan o sa iyong hindi pagtupad ay parang mong sinasabing hindi ka sigurado sa pag-ibig ng Diyos. Ang sinasabi nga ay sobrang lawak ng pag-ibig ng Diyos, mas sigurado ka pa na papatawarin ka niya kaysa na ikaw ay gusto mong magkasala. Yun yung isang Puritan quote, there is more willingness in God to forgive you than in you to sin. Na ganun kalalim ang pag-ibig ng Diyos. Mas handa siyang magpatawad kaysa ikaw na sa kasamaan mo pa gustong-gusto mong magkasala. Higit na higit doon ang pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos. So, huwag nating hayaan na may manghamak sa napakadakilat, maluwalhating pangakong pag-ibig ng Diyos. Sa kanyang pangako ay ligtas na tiyak ang lahat ng sasampalataya sa Kanya. At kung meron man sa atin ngayon na hindi pa sumasampalataya, ay ito nga ang kalayaan na nais din naming ibahagi sa inyo. Hindi namin kayo binabahaginan ng mabuting balita dahil nahihirapan kami at kailangan namin ng inyong tulong, kundi dahil maligaya kami dito sa kalayaan na nakuha namin. Ito isang napakadakil at maluwalhating kaligtasan na aming natanggap at gusto lang din namin na kayo ay makatanggap nito. At hindi ito isang recruitment process na gusto lang namin na mas madami kami or na para may maipagmalaki kami. Ang ninais lang namin na ibahagi sa inyo itong kaligayahan na natanggap nga natin. At sa atin naman ng mga mananampalataya, tulad nga ng sinasabi ni Pablo, ngayong tayo ay pinalaya ni Kristo, tayo ay magpakatatag, tayo ay mag-rejoice, kilalanin natin kung gaano kadakila ang kalayaan na ibinigay sa atin, at tayo maging handa na makakilos sapagkat meron tayong katiyakan sa pag-ibig ng Diyos. At kahit na mali-mali ang ating pagsunod sa Kanya, may kahinaan ang ating paggawa, may mga mali sa ating gagawin, ay sa Kanyang kapangyarihan, biyaya at awa, gagamitin niya maging yun upang palawakin ang Kanyang kaharian. Kaya tayo ay magkaroon ng ganitong kumpiyansa na tumayo laban sa mga sumasalungat sa ating kalayaan at maging sa harap ng Diyos na ating sinasampalatayanan na tunay na maawain
mahabagin at mapagbiyaya. Tayo po sandaling manalangin. Ama naming Diyos, kami nga ay namamangha sa iyong pagliligtas na kami na mga makasalanan na alipin noon ay iyong pinalaya at binigyan ng pananampalataya kay Kristo, bagamat sa aming kalikasan kami ay may pagnanais na kami ang magligtas sa aming sarili, na gusto naming magmalaki, na may sarili kaming kabutihan, pero sa iyong biyaya at kapangyarihan ay ibinaba mo kami at tinuruan na kilalanin sa harap ng Diyos na kami nga ay mga makasalanan at na si Kristo lamang ang aming pag-asa upang kami ay maligtas. Turuan mo nga kami, Panginoon, na kumapit lamang sa katotohanan ito upang sa lahat ng aming mga araw kami ay makatayo ng matatag laban sa mga sumasalungat sa aming kalayaan at magkaroon ng tapang na maglingkod sa iyo. Bagamat alam namin na kami magkakamali, alam namin na kami magkakasala, meron kaming tapang na gumalaw sa pag-ibig sapagkat alam namin na may kapatawaran at biyaya sa iyo. Tulungan mo kami na sumampalataya sa iyong pangako sa aming habang panahon upang mabigay nga namin ang pag-ibig at pagsamba sa iyo at pag-ibig sa aming kapwa. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.